Hey mga brods, alam nyo ba? Ito pong si Cliff Fudge, ito pong high flyer na physical ng Meralco Bolts forward. Yes mga kabrods, ito nga ay nare-reports na ito ay gustong lumipat din pala ng San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin na ito pong si Cliff Fudge ay matagal na rin dito sa Meralco Bolts. Napaka-loyal din ito ng player na to dahil ito nga si Cliff Fudge ay hindi rin mapakawalan ng Meralco dahil napakaganda ng depensa, malaking bagay sa kanila, hustle player, and yung puso nito sa laro ay naandun pa rin. Kaya ito sa SMB, ito naman yung napapansin ni Cliff Fudge na parang mas madali kung ito ay makikipagsanib puwersa sa isang malakas na koponan na katulad ng San Miguel Beermen. Yes, sa tagal-tagal ba naman dito ni Cliff Fudge dito sa Meralco Bolts ay isa lang din naman yung kampyonato na nakuha nito. Yes, alam ko hindi naman niya iniisip yung mga sahod na yan mga kabros, dahil kapag yung player isang superstar dito sa PBA, kapag ang dami mo nang sinasahod, yung championship na lang ang pinaka-inaasam-asam mo. Kaya nga dito sa Meralco Bolts, alam din natin na medyo mahirap ang chance na naman na makapag-champion ulit ito dahil last year, yes, alam din natin na naka-champion sila sa ilang dekada na rin nila dito sa PBA. Last year lang sila nag-champion, pero yun nga, ito pong si Cliff Fudge ay gusto pa rin niya ng another championship. So hindi na niya magagawa ito sa Meralco Bolts, kaya ito balak niyang lumipat ng ibang koponan at magre-request ng trade. Alam din naman natin yung request ng trade ni Cliff Fudge ay medyo pag-iisipan pa ito ng Bolts dahil kawalan din naman ito para sa kanila. Pero kapag nga itong offer ng SMB ay maganda dun sa offer na kukunin nila si Cliff Fudge, baka pumayag pa ang Meralco. Dahil yun nga yung value dito ni Cliff Fudge ay medyo mataas-taas na rin mga kabrods. So ito nga si Cliff Fudge, yung value nito, mga kabalyo nito siguro mga tautuan na mga kabrods. Yung iba dito mga starter or mga role player ng SMB siguro pwede, or bigyan nila ng mga draft picks ang Meralco Bolts para makuha ito pong si Cliff Fudge. Yes, kung gugustuhin talaga ng SMB ito, magagawa ng paraan nito mga kabrods. Well, kung itong si Cliff Fudge naman ay mapunta at matuloy talaga sa SMB, yung matutulong lang din naman ito mga kabrods syempre, unang-una depensa. Alam din naman natin kaka-champion lang ng SMB sa All Filipino Cup tapos ng rookie draft natin, and nakakuha pa sila ng maayos na rookie na katulad ni Chris Miller. Tapos ito na nga, governors na tayo mga kabrods, may import na tayo. Dito yung pinaka-specialty ni Cliff Fudge, yung may import conference. Bakit? Import stopper, great defender, maganda ang hustle na ito sa laro. Yes, minsan nga kapag may import, dun ito lumalakas. Kaya ito pong si Cliff Fudge mga kabrods, mas gugustuhin nito kapag may kalabang import. Kaya dito sa governors, dito gustong lumipat ni Cliff Fudge sa SMB, at ang SMB naman ay pinag-iisipan dahil effective nga rin talaga ang isang Cliff Fudge sa import conference. Kaya dito mga kabrods, alam din naman natin kaka-champion lang ng SMB tapos susunod-sunurin na nila ito, sabi nga rin sa mga reports and rumors, dahil gusto nga nila ng Grand Slam bid. So ito na nga, ito pong si Cliff Fudge, pag nakuha nila ito, baka nga possible at may chance talagang mataas ang chance na makapag-champion ang SMB ulit ngayong Governors Cup 2025. Dahil alam din naman natin na kung gaano kalakas din yung isang Cliff Fudge, yung strength nito, yung depensa, yung hustle sa laro ay naandun pa rin talaga mga kabrods. Kaya hindi rin mawawala sa kanya yung pagiging physical na player. Yan din naman talagang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito pinapakawalan ng Bolts. Kaya ikaw mga brods, tingin nyo ba isang Cliff Fudge ay babagay ba ito sa SMB? Dahil syempre, sabi nga nila, defense wins championship and hustle plays. Kaya komento mo lang mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Gusto nga hugutin ng Barangay Nebras San Miguel. Ito pong 6'10" na si Kamakahepa lang ngayon kasalukuyan naglalaro si KK Chibona dito sa Croatia. Yes, alam din naman natin tapos ng rookie draft 2025. Nakakuha na sila ng Sonny Steele. Sayang nga yung Barasi tsaka yung isang perpetual player na si Abis mga kabrods na hindi kinuha ng Barangay Nebras San Miguel. Kaya isa lang yung nakuha nila ngayong rookie draft 2025. Sabi nga nila, napaka kulang pa rin ito sa Barangay Nebras San Miguel kahit may Norbert Torres sila. Kaya gusto nilang kunin ito pong si Kamakahepa mga kabrods. Ito na nga yung dating napo-project na dapat na maging first pick
ng Rookie Draft 2025 pero hindi nga nagpasa ng kanyang application dito ngayong 2025. Kaya nga mga brods, balak ng Barangay Nebra San Miguel nung mugot na lang ng player. Pero pinag-iisipan pa nila ito, baka nga daw hindi ito maaprobahan ni Come. Pero why not mga kabrods, alam din naman natin malakas ito pong sina Boss Al kay Commissioner Willie Marshall. Alam din naman natin si Kamaka Hepa ay isang Phil Hawaiian. So 6'10" ito mga kabrods na hindi pang big man ang laruan, kumbaga pang small forward. Although yes, pang big man ang kanyang height, 6'10", pero yung laruan nito, alam ko na reports na rin natin ito na ito pong si Kamaka Hepa ay isa rin sa mga minamata ng Barangay Nebra ngayong Rookie Draft 2025. Pero nung hindi nga nila nakita ito pong si Kamaka Hepa ngayon sa mga draft applicants, ito gusto nilang hugutin na lang ito pong player na ito, 6'10" na hindi big man ang laruan. Yes, forward, tapos may outside shooting. Ang ganda ng stroke ko. Tignan nyo mga kabrods, parang Kevin Durant din ang laruan nito. May handles din. Mabilis din na 6'10". Agile mga na player, mga brods. Athletic din kahit papano. And yun lang, ang physicality lang sa laro ang kailangan mong ma-improve dito. Pero all in all, complete package na ito pong si Kamaka Hepa. Kaya ang ganda. Kung mahugot ito ng Barangay Nebra San Miguel, titiba-tiba talaga sila dito sa player na ito. So alam din naman natin dito sa Barangay Nebra, kulang din sila ng big man. Although hindi naman ganun ka big man ang laruan ni Kamaka Hepa, pero iba pa rin yung presensya ng 6'10" mga brods kahit power forward ang laruan mo. Yes, malaking tulong ito kay na Japet Aguilar na 6'9" and mas matangkad pa nga ito kay Japet mga kabrods Well, mapapakinabangan talaga ito ng Barangay Nebra San Miguel, lalo na sa skills pa lang niya. Hindi lang naman sa skills, pati yung sa scoring ability nito, sa depensa rin. Pag pumayong ng 6'10", medyo kakabahan na rin ito pong mga players nila, yung mga kalaban nila, dahil grabe rin pumayong ito pong si Kamaka Hepa dahil yung wingspan neto ay mataas at mahaba mga kabrods. Kaya maganda kung makakuha ng 6'10" ng Barangay Nebra San Miguel na pwede pa nilang ma-develop in the long run. Yes, pwede pa nila itong palaparin yung katawan, patigasin lalo, and maging athletic pa lalo mga brods dito sa Barangay Nebra. Yun nga lang, naunahan sila dito sa Croatia dahil dito sa KK Chibona ay dito nag-sign ng kontrata ito pong si Kamaka Hepa. Pero pwede namang ma-buyout ng kontrata yan ng Barangay Nebra San Miguel kung gugustuhin niya talaga na makuha ito pong si Kamaka Hepa. Dahil dito sa Barangay Nebra San Miguel, sabi nga nila, kulang na kulang pa rin sa big man. Ito pong big man department ng Barangay Nebra. Hindi pa rin sapat yung Norbert Torres na inad mo dahil veterano na yun kahit papano. Pero si Japet Aguilar na naman ng tagtag kay Dakaraken Junmar Fajardo. Isa pa dyan, Dakaraken, yan din yung isa sa mga ideal na dapat depensahan ng Ginebra. Pero yung Japet, kulang pa yan. Pero kung may Kamaka Hepa ka, malay natin, ma-double team si Junmar ng 6'9" at 6'10". Syempre may ilang na rin yun. At mahaba rin naman si Kamaka Hepa. And matigas-tigas din kahit papano. Ito pong player na ito. Kaya sa tingin ng mga bros, kailangan bang hugutin ng Barangay Nebra San Miguel? Ito pong 6'10" na si Kamaka Hepa. Kaya komento mo lang mo dito mga bros. At isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Games Basketball. Yun lang. I'm out.